Salamat sa mga awitin na ating inawit. At salamat sa mga kapatid na patuloy na nagpapagamit sa ministeryo ng ating Panginoon. At salamat din po sa lahat ng mga kapatiran na nandito ngayon, na patuloy na nagsusumikap, patuloy na nagtitiis, at sa abot ng kanilang makakaya ay ginagawa kung ano ang nararapat, kung ano ang ayon sa katwiran ng ating Panginoon. And may the Lord bless you all, mga kapatid. At patuloy nawa tayo pagpalain ng ating Panginoon. So binabati ko kayo ng magandang umaga sa pangalan ng ating Panginoon. It is our 22nd joint fellowship. So salamat sapagkat ang ganitong pagtitipon with the brethren sa Buhi, ilang mga kapatid na nandun, sa pangunguna ni Brother Julie, bagamat once a month lang natin silang makasama, dahil yun yung parang napagkasunduan nilang pamilya. Nung kinumusta ko si Sister Jenny, ay gayon ang naging desisyon nila na yung budget niya, na imbis na mag-a-attend siya ng siya lang tuwing regular service natin, ay ipunin na lang nito para meron silang budget, whole family, sa araw na ganito, which is joint fellowship. So sabi ko, magandang disposition yon. Nauunawaan tayo ng Panginoon, pero alam ko, hindi niya tayo pababayaan. Kung tapat ang ating hangarin at nandun yung desire, God will bless us at hindi hahayaan ng Diyos, lalong-lalo sa mga panahong ito na hindi natin maibigay yung pinaka nararapat sa Kanya. Pero anumang mga kahinaan at pagkukulang natin, siya ang patuloy na nagpupuno, mga kapatid, at tumutulong sa atin. Gayon din sa mga taga-Ocampo, si Kuya Randy, salamat sapagkat hindi siya nagdalawang isip na umuo. Mamaya mag-uusap tayo para mas maging malinaw yung mga plano natin sa gawain kagaya ng joint fellowship. Sapagkat yun nga, naisip ko na mas maganda na si Kuya Randy na lang yung maging service ng mga kapatid na taga Ocampo kung kaya at kung kasya. Para sabi ko kay Kuya Randy ay para talagang maka-attend din siya ng joint fellowship. So, ipag-pray natin yan. Pero sabi ko, kung hindi kaya, isa sa iniisip ko ay sunduin pa rin dapat ng sakyan, ipwersa ng sakyan. Pero yung sakyan po kasi ay, nakita ko, mga kapatid, na pudpud na po yung isang gulong sa may driver seat side. At talagang kita na po yung sinulid, yung tinatawag na ply. At delikado po yun. Sabi ko nga, sa next week, Lord willing, kinausap ko si Roslyn na kung may budget kami ay bumili ng bagong gulong. At naka-schedule din ako for maintenance sa Tuesday. So sana ay actionan natin. At gayon pa man, ano man ang kalooban ng Panginoon ay itong mangyari, mga kapatid. So salamat sa mga kapatid na tumayo sa araw na ito, kay Brother Joshua na nanguna at kay Brother Alex na nag-Bible study. At ito'y paghahanda lamang ng Panginoon para sa higit pang mga salita na ating mapapakinggan sa umagang ito. At so hindi po pag-abala, mga kapatid, tayong lahat ay muling magsitayo. Tayo ay babasa muli ng mga salita ng Panginoon at bilang paggalang, tayong lahat ay muling tumayo at tunghayan natin ang ating mga kasulatan. If you have your Bible, written book, kung wala naman, kung meron kayong tablets, let us open in the book of Daniel, chapter 9, beginning at verse 1. Actually, buong chapter ng 9 ang ating konteksto, pero magiging mahaba ito. Kaya kung ano na lamang po ang leading ng Panginoon sa umagang ito, sa araw na ito, ay ito ang ipahayag niya sa atin. At babasahin ko lang muna hanggang verse 3, mga kapatid. Sabi sa verse 1, in the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the seed of the Medish, which was made king over the realm of the Chaldeans, in the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years
whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophets, that he would accomplish 70 years at the desolation of Jerusalem. And verse 3, and I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes. Tayo saglit na manalangin, mga kapatid. Hallelujah. O aming dakilang Diyos, aming Panginoon, muli kaming dumudulog sa iyo sa panalangin upang minsan pa nahilingin sa iyo, isamo sa iyo, na ikaw po ang manguna, ikaw po ang maghayag ng iyong mga salita sa pagtitipong ito muli, Lord, habang kami ay papatungo sa mga salita mo muli. Ikaw po ang magbigay sa amin ng unawa, Lord. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin sa umagang ito. Nanawa ang mga salitang muling aming mapapakinggan ay hindi namin mapalampas, hindi masayang, kundi naway tumimo ito sa aming mga puso at kaisipan at magkaloob ito sa amin, magbigay sa amin ng higit pang karunungan, O Diyos, at pagkaunawa sa iyong sakdal na kalooban. Pagpalain mo po ang bawat isa. At alam ko na pinaging dapat mo kami sa umagang ito muli sa pakikinig ng iyong mga salita. Kaya ang pasalamat, papuri, ay nararapat lamang na may balik sa iyo, Panginoon, at maibigay sa iyo. At dalangin namin ang lahat ng ito, aming samo, at itinataas sa iyong dakila at banal na pangalan. It's only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. So, sa umagang ito ay napakahalaga po ng ating paksa at wag sana nating palampasin. Magkaroon tayo ng pagtitiis sapagkat ito ay once a month at minsan lang kayo makatungtong. Ang ilan ay minsan lang makatungtong sa gusaling ito. Ang lugar na ito, mga kapatid, ay walang pagkakaiba sa lugar na nasa labas. Ang lugar na ito ay hindi banal, hindi malinis. May madumi dito. May makikita kayo mga sapot dyan ng gagamba. Baka dyan sa mga parte dyan, may mga ipot ng butiki, may mga alikabok. Wala tong pagkakaiba sa lugar na nasa labas. Pwede tayong magtong-it dito, pwede tayong magsugal dito, magsabong dito. Pwedeng may magsinungaling dito, may matulog dito, may kumain. Walang pagkakaiba. Nagiging iba lang ang lugar na ito kapag ang puso natin ay isiniset natin sa Panginoon. At kapag siya ay bumaba sa atin. Nagkakaroon ng kaibahan ng isang lugar, nagiging banal ang isang lugar kapag ang Diyos na banal ay sumasama. At sana sa umagang ito ang ating puso ay nakaset sa Panginoon. Huwag nating itulad sa umagang ito ang lugar na ito sa ibang lugar na kinaroroonan natin dati. If you are not focused, kanina sa bahay ninyo, kahapon, sa kung saan man kayo naroon, sa mga panahon nag-aaral kayo sa school, sa mga nagtatrabaho, try to set your heart right ngayong umaga. Nanawa maging kakaiba ang lugar na ito because we are anticipating and we have the expectation, mga kapatid, na alam natin, nakasama natin ang Panginoong Diyos. Sapagkat tapat siya sa kanyang pangako, sa kanyang mga sinabi, na saan man naroon ang dalawa o tatlo na nakakatipon sa kanyang pangalan, siya ay naroon sa kanilang kalagitnaan. So, samahan ninyo ako sa ilang mga minuto at sandali sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon. So, sa mga talatang ating binasa, hihimayin natin ang ilang mga bahagi na nandito at binigyan ko po ito ng title para nasusundan natin sa mga nagno-note at para alam din natin yung kaisipan, yung thought na nandito sa paksa natin. Operation Focus. So that's our title, Operation Focus. At nabanggit ko na to nung mga nakaraan sa pag-aaral natin sa Palestinian-Israeli history. At nung mga nakaraan ay nababanggit natin ito, mga kapatid, itong Operation Focus na ito. At meron tayong subtopic na Understanding the Times and Seasons. So sabi po kasi sa binasa natin, tingnan niyo mga kapatid, ito si Daniel na nagpapahayag, sabi sa verse 1, in the first year. So si Daniel ay merong alam sa kalendaryo, meron siyang alam sa mga talaan ng mga araw, bilangan ng mga taon, nakailang taon na ba ang haring si Asuero, si Dario. So ang mga bagay na ito ay mahalaga sa kasaysayan, mga kapatid. Kaya napakalinaw na sabi ni Daniel, malinaw sa kanya
na nung unang taon nitong si Darius, Tagalogin natin, Sir Marian, nung unang taon ni Dario na anak ni Asuero, ibig sabihin nung unang taon ng kanyang paghahari, sa lahi ng mga taga-Media, na ginawang hari sa kaharian ng mga taga-Kaldeya. Verse 2. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa. So, kaya yung topic natin, yung subtopic natin, understanding the times and seasons. So, itong si Daniel ay may pagkaunawa sa mga kapanahunan at sa mga taon na kanyang kinabubuhayan, mga kapatid. Nagkaroon daw po siya ng pagkaunawa. At paano siya nagkaroon ng pagkaunawa? Sa pamamagitan ng mga aklat. Take note for that. At isa sa binanggit niyang aklat ay ang aklat ni Jeremias na propeta. Pero that is plural. Ibig sabihin, hindi lang siya nag-rely sa isang aklat, bagamat hindi na niya binanggit kung anong pang mga aklat ang kanyang nabasa, pinag-aaralan. Pero sabi niya, sa pamamagitan ng mga aklat, ay naunawaan niya ang bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta. Dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. So hindi kaya ito coincidence lamang sa mga pinag-aaralan na natin dati, last week. Nakasentro tayo nung nakaraan sa Jerusalem. Tiningnan natin ang Jerusalem by year 1947, 1967, 2017. Na noong 1947, 1948, muling nagkaroon ng bansang Israel, iprinoklama ng presidenteng si Ben Gurion noong 1948 na ang Israel ay isa ng bansa. Pero November 29, 1947, sa pangunguna ng League of Nations, ng Britanya at ng Amerika, mga kapatid, napagkasunduan na gawing estado ang Israel. Pero naiproklama lamang ito noong 1948, buwan ng Mayo. Pero nung time na yon, noong 1947, ibinukod ang Jerusalem. Sapagkat sinabi doon ng Jerusalem ay hindi pag-aari ng Israel, kundi ito'y pag-aari ng makapangyarihang, sabihin natin, ng pangkalahatang kapangyarihan sa pamumuno ng Amerika, at ibinigay ang Jerusalem para sa lahat. Malaya ang mga Arab country na pumaroon sa Jerusalem at sabihin nilang ito'y para sa amin. Kaya ang Jerusalem by the time of 1947 hanggang 1967, bagamat meron na pong Israel, ay pag-aari ito ng Amerika, sabi natin, under by the rule of America, yung supreme powers. Pero by 1967, sa pag-aaral natin, nung maganap yung 6 Days War, at dito natin nakita din na may tinatawag na Operation Focus. Diba? Dahil after na maganap yung 3 summit ng Arab country na buo sa kanilang mga pag-uusap, na panahon na para wakasan ang Israel. Para alisin ang Israel sa mapa. Para patayin at itaboy ang mga Hudyo sa Palestine sapagkat hindi daw ito sa kanila. In-announce sa mga radyo, wala pang TV noon marahil. Sabi kasi, in-announce sa mga radio broadcast, program. Sa 8 bansa sa Arab countries, na nung araw na yon, noong 1967, panahon na para alisin ang Israel sa Palestine. At nang marinig ito ng mga Hudyo, di ba, yung leader nila, imbis na umalma sa unang pagkakataon, nang marinig ito, ang ipinahayag ay magpagawa na tayo ng mga kabaong. 60,000 coffins ang ipinagawa agad. So ganun yung anticipation nila na maraming mamamatay. Pero sa pangunguna ng isang general ng Air Force na nagngangalang Mordecai, di ba? May isang Air Force general ng pangalan ay General Mordecai. Nagkaroon siya ng wisdom and knowledge at katamangan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. At ipinahayag niya yung bagay na kanyang naunawaan, yung tapang na naroon sa kanyang puso. At ito'y pinagkaisahan ng lahat ng mga armies ng Israel at tinawag nila itong Operation Focus. Di ba? At pinangunahan ng Operation Focus ng mga Air Force, mga kapatid. At ang ginawa nila, lahat ng mga hukbong sandatahang panghimpapawid ng mga kalaban nilang bansa, inuna nila yung Ehipto, isinunod nilang Jordan, isinunod nilang Syria,
Lahat halos ng mga hukbong panghimpapawid ng mga kalaban nilang bansa ay inubos ng Israel. At sa loob lamang ng 6 na araw, idiniklara ang Israel bilang panalo sa giyera. At nung taon na yon, nung araw na yon, nung 1967, ang Jerusalem ay napasa kanilang kamay. And after 50 years, from 1967, di ba? Alam nyo, parang mga coincidence lang, pero ang gandang coincidence naman, mga kapatid. Dahil noong 1947 at 1948, sa pangunguna ng Amerika, yung take note for this, yung 33 presidente ng Amerika, na si President Truman. Di ba? Pang 33. At nagkaroon po ng butuhan that time. November 29, nagkaroon ng butuhan. Ano yung butuhan? Ang Israel ba ay gagawing bansa? Pagbubukurin ba ang Palestinians at ang Israel? Lumabas yung boto, 33-13. 33 panig sa Israel, 13 panig sa Arab country. Ang gandang numero, di ba? Kailan nga nabayubay ang ating Panginoon sa Cross of Calvary? 33. Kailan siya muling nabuhay? 33 AD. Kailan siya umakyat sa langit? 33 AD. Kailan napuspos ang mga alagad ng banal na spirito sa Pentecost? 33 AD. At after 2,000 years from 33 AD, that is 2033. Yan yung mga pag-aaral natin, mga mahal kong kapatid. So, noong 1948, 1947, sa pamamagitan ng presidente ng Amerika, yung pang 33, nagkaroon ng butuhan, nanalo ang Israel sa botong 33. Kaya pumirma, linagdaan, ang Israel ay magiging isang bansa na. Pero ang Arab country, nagalit. Hindi sila pumayag. Kaya noong 1948, ginera sila. 1967, ginera sila ulit, pero nanalo sila. At tapos sa kanila ang Jerusalem. And after 50 years, nang lumuklok naman ang presidente ng Amerika, si Donald Trump, di ba? Yung mga apelyido nila, ang ganda eh. Truman, then Trump, mga biblical yan. Ang hinihintay natin sa mga huling araw na ito ay ang huling pagtunog ng trumpeta para maging malaya tayo. At dahil sa trumpetang si Trump, diniklara ni Trump na Jerusalem ay kapital na syudad ng Israel. So nakatutok ang prophecy sa Jerusalem, mga mahal kong kapatid. At dito sa binabasa natin, sa pag-aaralan natin sa umagang ito, nang magkaroon ng kaunawaan, itong si Daniel, nakasentro pa rin siya sa Jerusalem. At ang mga pag-aaral natin ay nakasentro din po sa Jerusalem, mga mahal kong kapatid. And I do believe, hindi lang ito basta coincidence. Kung ito man ay coincidence, napakagandang coincidence. Pero I know, ito'y kamay ng Diyos. Hallelujah, ito'y layunin ng Diyos na ipinababatid sa atin upang tayo ay makapaghanda. So ang topic natin, Operation Focus. Nawa focus po ang bawat isa. Paulit-ulit na binabanggit ni Brother Joshua kanina, mag-focus tayo, mga kapatid. So tiningnan ko sa dictionary para lang sa karagdagang kaalaman natin, yung dalawang salitang ito na Operation Focus, bagamat sa mga nag-aaral, may pagkaunawa sa Ingles, ay kahit paano madaling maintindihan ang dalawang salitang ito. Pag sinabing operation, di ba? May ginagawa. Pag sinabing focus, you need to be attentive. Pero sa dictionary, sabi sa pahayag dito, ang salitang operation, ito, tingnan nyo mismo sa Google ninyo, see definition, ang unang makikita nyo dyan ay surgery at mathematics. Di ba? Hindi nagkataon yan eh. Pag mathematics, ano ba meron sa mathematics? Numero, mga kapatid. Pero ang pinaka-meaning niya, yung noun, sabi sa paliwanag dito, yung number 1 na meaning mismo, the fact or condition of functioning or being active. Di ba? Ito'y isang kondisyon o isang kalagayan na meron kang ginagawa o kaya naman ay aktibo ka. So sino dito ngayon ang nasa Operation Focus? May function at active ngayon.
Sino ang focus ngayon? Or operation, nag-ooperation. Di ba? Ang kahulugan ng salitang operation ay it is a condition of functioning or being active. At may mga similar itong salita na working, running, action, behavior, effects, purpose, power, effectiveness, operative, and action. Operational, workable, serviceable, functional, usable. Ibig sabihin, lahat ng binanggit ni Brother Ryan ay positibong bagay. Na dapat sa mga Kristiyano sa huling araw na ito para magtagumpay. Sapagkat noong 1967, nagtagumpay ang Israel sa 6 na araw na digmaan because sa tinatawag na Operation Focus. Kaya kung nais nating magtagumpay, mga mahal kong kapatid, sa mga huling araw na ito, 6,000 taon na tayo dito sa ibabaw ng lupa mula kay Adan at patungo na tayo sa pampito. At sa mga kapanahunan naman ng Laodicea, tapos na ang 6, nasa pampito na tayo para magtagumpay tayo. Kinakailangan nating maging aktibo sa Panginoon. Kinakailangan nating mag-function, mga mahal kong kapatid. Kinakailangan nating maging parte sa gawain ng ating Panginoon at makita sa buhay ng bawat isa atin na meron tayong ginagawa. Lalong-lalo sa mga huling araw na ito na may kinalaman po sa paghahanda sa nalalapit na mga hula na maganap sa panahong ating kinabubuhayan. At yung isang salita naman na focus, yan naman ay may kahulugan na salita o sabi dito, the center of interest or activity. Aktibo ka, pero dapat meron kang kasi pwede kang active ngayon, pero you are not focused. Di ba? Pwedeng nandito ka sa church, you are active, naligo ka kanina, naglakad ka papunta dito, iginalaw mo ang iyong katawan, naglakad ka papunta dito, tumakbo ka pa, sumakay ng sasakyan. Pero kung wala kang focus, useless yun. Kaya kinakailangan, operation, focus. At sabi ng salitang focus, mga kapatid, meron kang isang specific na bagay na tinitingnan. Meron kang sentro na tinitingnan. Kaya nga sabi kanina, di ba? Seek ye first the kingdom of God. That's dapat yung main focus natin. Yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kung ano yung kanyang layunin, kung ano yung kanyang plano. At ang sabi pa dito, the state or quality of having or producing clear visual definition. Kinakailangan meron kang malinaw na pagkakita o paningin sa mga bagay na nasa paligid. At ang pangatlo, mga kapatid, from verb form. Sabi dito, pag pinag-usapan ng persona or tao, of a person or their eyes, it is to adapt prevailing level of lights and become able to see clearly. Pag pinag-usapan ang tao sa salitang focus, mga kapatid, kinakailangan nagpiprevail ka. Ang makikita mo ay liwanag. At mayroon kang nakikitang napakalinaw. At nawa sa umagang ito, mga mahal kong kapatid, meron tayong makita na malinaw. At mangyayari lamang yan kung makikinig tayong mabuti ngayong umaga. Pero kung hindi tayo papasok at makikipagkaisa sa tinatawag na operation focus, uuwi tayong confused at walang anumang naunawaan. Pero kung mahalaga sa atin ang gawain sa umagang ito at bibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga sarili na makinig ng salita ng Diyos, I do believe na hindi tayo lalampasan ng Panginoon sa umagang ito. At yan po ang aking dalangin, na nawa lahat tayo ay makaunawa, mga kapatid. So tayo tumungo muli sa aklat na binasa natin. Sabi sa verse 2, in the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years,
So merong una-unawaan itong si Daniel patungkol sa mga taon, mga kapatid, number of the years. Whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years and the desolation of Jerusalem. So kagaya na pag-aaral natin nung nakaraan, may mga tinin tayong mga taon. May mga pinag-aralan tayong taon, mga kapatid. At dito, ang tinitingnan ni Daniel ay yung 70 years captivity nila sa Babylon. Bago sila napasailalim ng Persia or ng Medes, dahil dalawa yan dalawang kapangyarihan, Medo-Persia. Sa panahon ni Daniel, nasa Medo-Persia na sila, yung pangatlong kingdom. Di ba? Egyptian kingdom, Babylonian kingdom. Pang-apat pala, Assyrian muna, Assyrian kingdom, Babylonian kingdom, then Medo-Persian kingdom. Pero bago sila napasailalim nitong si King Darius ng Medo-Persia, sila ay nasa ilalim ng Babylonia, at doon sa panahon na yon, they are captives. At sa loob ng 70 years, sinabi ng Panginoon na kayo ay magiging mga alipin. Pero sa pagtatapos ng 70 years, kayo ay magiging malaya. So di ba, kung titingnan naman natin ay ang panahon nating kinabubuhayan ang meron sa atin. Ang 70 weeks of Daniel. At itong Daniel chapter 9, mga kapatid, kung babasahin nyo ito, ano meron sa Daniel chapter 9? Andito po yung 70 weeks of Daniel. At tinatawag din natin itong 70 weeks of Israel. Ito yung 70 weeks na ibinigay ng Diyos kay Propeta Daniel nang siya ay nananalangin. Kaya kung paanong sa panahon, nung unang mga panahong nagdaan, na merong pag-aaral na tiningnan itong si Daniel, at nakita natin na merong 70 taon na binabantayan niya, tayo naman sa ating panahon, ibinigay ng Diyos ang 70 weeks. At sana'y malinaw ito sa atin, at higit pa nating lilinawin, mga kapatid. Itong number 70 na ito ay napaka-espesyal. Isa sa mga hula sa Daniel chapter 9, na kung binasa natin nung nakaraan, kung babasahin natin ulit ngayon, sa verse starting at verse 24, isa sa prophecy na nandito ay tumukoy mismo ng 70 na number, mga kapatid. Sabi sa verse 24, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression and to make an end of sins. So mangyayari ang dulo ng 70 weeks, yung pang 70th week. Kasi nga nagbigay ang Diyos ng 70 weeks. At yung 69 weeks tapos na. May natitira na lamang na isang linggo. Di ba? At ang purpose ng 70 weeks, kapag natapos ang 70 weeks, pag nakumpleto ang 70 weeks, ang gagawin ng Panginoon ay 6 na bagay. Ang una, tatapusin na ang pagsalangsang. Ibig sabihin, wala ng mga kasalanan. Nangyari na po ba yan? Hindi pa. Bagamat, inalay na ng Panginoon ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, 33 AD, niligtas na tayo ng Panginoon. Pero yung tapusin ang transgression, hindi pa yan nangyayari. Ang tapusin ang kasalanan, ang wakasan na ang kasalanan. Ibig sabihin, wala nang magkakasalang mga anak ng Diyos. Hindi pa yan nangyayari. Kailan yan magaganap? Kapag nabuo ang 70 weeks. Pero sabi ng Biblia, ang 69 weeks ay tapos na. Ang natitira ay 1 linggo na lang. Sana naalala nyo pa yung mga pag-aaral natin, mga kapatid. Review lang ito. Sabi dito, to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity, magkakaroon na ng pakikipag-reconcile and to bring in everlasting righteousness. Ibibigay na ng Panginoon ang walang hanggang katwiran. At sabi pa dyan, and to seal up the vision and prophecy. Tatatakan na, tatapusin na ang mga pangitain at mga panghuhula. Ibig sabihin, wala ng propeta, wala ng mga ngaral sa panahon na yan. Kailan yan mangyayari? After the 70 weeks.
Next, and to anoint the most holy, papahiran na ang kabanal-banalang dako. Nangyari na po ba yan, mga kapatid? Hindi pa. Kailan yan mangyayari? Bago pumasok sa millennium. Pagkatapos ng 7 years na Great Tribulation. Ano nga ba meron sa 7 years Great Tribulation? Dito may iwan yung mga mangmang na mga babae. Yung mga mangmang na dalaga, mga mangmang na mga mananampalataya na hindi nagkaroon o hindi nakapasok sa tinatawag na Operation Focus. Pero ligtas ka. Diba? Yung mga matuwid, the righteous people, yung mga mangmang na babae na nagkulang ng langis, hindi makakasama sa pag-agaw, sa rapture, may iwan sila sa 7 years tribulation, iaalay nila ang kanilang buhay, hindi sila magpapatatak sa halimaw, you are saved. Pero mararanasan mo ang matinding kahirapan na sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, kahirapan na hindi pa nangyari simula nang maitatag ang sanglibutan. Kung noong mga panahon nakalipas ng Dark Ages, pinugutan ng ulo, diba, tinorture ang mga Kristiyano, ipinakain sa leon, ipinakain sa antik, sinunog. Ang mangyayari sa mga huling araw sa maiiwan sa pag-agaw, higit pa ang kanilang mararanasan. Gusto nyo bang maranasan yan? Kung ayaw nyong maranasan yan, it's about time we need the Operation Focus. Mga kapatid, dapat meron tayong tinitingnan na malinaw. And may the Lord help us. So sa pagpapatuloy, sabi sa verse 25, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem unto the Messiah the Prince. So ito ay from 450 BC to 30 AD. So sana malinaw yan sa inyo, mga kapatid. Mula daw nung taon, nung time na iniutos na i-restore at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa Misayang pinahiran. Kailan yan? Mula 450 BC, before Christ, hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang Messiah, the Prince na ito, ay walang iba ang ating Panginoon. Sabi pa dito, shall be 7 weeks and 62 weeks or 62 weeks. So pag prinas ninyo yan, that is 69 weeks, mga kapatid. The street shall be built again and the wall, even in troublous times. And verse 26, and after 62 weeks shall Messiah be cut off. So ipinaliwanag ko na to nung nakaraan. Kailan nga yan mangyayari? Yung the Messiah shall be cut off, sino makakasagot? Sino nakakaalala? Kailan? The Messiah shall be cut off. Kailan? My goodness. 33 AD. Tandaan niyo, mga kapatid ko. Operation Focus tayo. Di ba? The Messiah shall be cut off. Nahiwalay ang Panginoon sa Israel. At napunta ang biyaya sa atin. Sabi ni Brother Joshua kanina, matatapos ang biyaya sa atin. Totoo yan, sapagkat babalik ito muli sa Israel para kumplituhin yung 70 weeks. Dahil yung 70 weeks naputol, na-cut off. Ang na-consume lamang ay 69 weeks. Kaya nga merong natirang 1 linggo. Sapagkat nasabi dito, mula nang lumabas ang kautusan na muling i-restore at itayo ang Jerusalem, hanggang sa Messiah, hanggang sa siya'y ma-cut off, there will be 7 weeks and 62 weeks. 69 lahat-lahat. Pero ang sabi ng Panginoon, kinakailangan 70. At kapag naganap ang 70, mangyayari yung 6-fold purpose. Yung inisa-isa natin kanina. Nasusundan niyo po ba? Mga kapatid ko. So that is 33 AD. The Messiah shall be cut off. But not for himself. Hindi siya ang nahiwalay. Sapagkat bagamat ang Israel ay nahiwalay sa Panginoon, pinutol silang kagaya ng sanga, tayo naman na punong ligaw, ikinabit sa Panginoon. Amen. Diba? Kaya pumasok yung kapanahunan ng mga hintil, yung season, yung times and season ng Gentiles. Pumasok tayo.
Kaya nga, di ba sa Acts chapter 1, nagtatanong yung mga alagad sa Panginoon. Sabi ni Pedro, Lord, kailan mo ba isasauli ang kaharian ng Israel? Anong sagot ng Panginoon? Hindi ukol sa inyo. Nung panahon na yon, hindi pa ukol sa kanila ang pagkaalam ng mga kapanahunan. Pero tatanggapin ninyo ang Espiritu Santong pangako. Basahin nga natin, Sir Merian. Sana susundan, Sir Merian, yung ilang mga talatang binabasa natin. Acts chapter 1, verse 7 or 8, kung ako nagkakamali. Acts chapter 1, 5, 6, 7, 8. Andyan yan sa mga verses na yan. O verse 6 muna. Yung tanong nila. Sabi sa verse 6, tinanong ng mga alagad ang Panginoon, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? So nung panahon na yon, nung time na yon, ay iniisip at dinanasa at iniisip sana ng mga Hudyo, ng mga apostol na ito, na isasauli na ng Panginoon ang kaharian ng Israel. Pero sabi ng Panginoon, verse 7, Tagalogin natin, Sir Merian. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon. Merong espesyal, o sabi natin, specific na panahon, taon, at mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ang tanong, mga kapatid ko, merong kayang makakaalam ng mga panahon? Si Daniel po ba nalaman? Yes, napakalinaw. Ang sabi ng Panginoon nung panahon na napapasimula ang iglesia sa pangunguna ng mga apostol, hindi ukol sa inyo. Kanino kaya nauukol ang pagkaalam nito? Diba? Sino kaya ang kinauukulan? Sino kaya ang mga Daniel sa mga panahong ito na kinabubuhayan natin o mga anak ni Isakar na may pagkaalam sa mga panahon? Mamaya maintindihan natin ang mga bagay na ito, mga mahal kong kapatid. Balikan natin yung Daniel. Introduction pa lang to. Magtiis tayo, mga kapatid ko. Sabi sa pagpapatuloy, yung ang binibigyan ko ng pansin dito, yung 70. Hindi ko pa nakakalimutan, 70, yung tinitingnan natin, yung perfect number na 70. Kasi yung tiningnan natin kanina, may 70 years na captivity na tinitingnan ni Daniel. At sa panahon natin, meron tayong 70 weeks of Daniel. At meron ding naganap noong 70 AD na nandito mismo sa hula sa binabasa natin. Sabi sa verse 26, and after 62 weeks shall Messiah be cut off. That is 33 AD. But not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. So itong part na ito ng prophecy, mga kapatid, ay naganap noong 70 AD. After na makat off ang ating Panginoon sa Israel, after 40 years lamang, halos, kulang-kulang 40 years, 37 years, dumating si General Titus, di ba? Ipinadala siya ng Roma sa Jerusalem para sunugin at sirain ang templo at patayin ang mga Hudyo. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, mula 70 AD, wala ng Hudyo o Israeli sa lugar ng Promised Land or Palestine. For almost how many centuries? From 4th century up to 19th century, walang Hudyo sa Promised Land or sa Palestine. Pero salamat, noong 1800, di ba, bumalik sila. At ito'y kamay ng Diyos, mga kapatid ko. Noong 70 AD, dumating itong tinatawag na people of the prince. So sino yung prinsipe na yan? Hindi po yan ang Panginoon. Yung prinsipeng ang Panginoon naka-capital P, di ba? Tingnan niyo pagkakaiba. Atras mo, Sir Mera, sa verse 25. May isang prinsipe na nandyan, pero capital P. Sa Ingles. O yan. Messiah the Prince. Sino yan? Ang totoong prinsipe.
Pero pagdating sa verse 26, merong mapagpanggap na pupunta sa Jerusalem at ginawa na niya ito dati. Di ba? People of the fringe. Sino yung people? Yung mga armies, the General Titus. Hindi po si Titus ang prinsipe. Ang prinsipe na yan, walang iba si Satanas. Nang kanyang kapangyarihan ay nasa mga Caesars. Pero sa panahon ngayon, ang prinsipeng yan ay aktibong gumagawa pero wala na po sa mga Caesars. Nasaan na? Nasa mga papa. Nagkakaintindihan ba tayo? Nung imperyo pa sila, nung political pa ang kanilang ideolohiya, mga Caesars, mga emperador, pero ngayong reliyon na sila, papa na. Pinaganda lang nila yung pangalan, pero isang kapangyarihan, isang adhikain ang gusto nila. I-control ang buong mundo. Saklawan ang buong mundo. At noong 70 AD, ipinadala ang mga tao ng prinsipeng ito. Inutusan ni Julius Caesar, itong si General Titus, para puksain ang Jerusalem at sunugin ito. Nakakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? Kailan nangyari yan? 70 AD. At ang hinihintay natin, 70 weeks. Pang 70th week. Kapag dating sa verse 27, Sir Marian, and he shall confirm. Sino yung he? Kung nasusundan niyo ang konteksto, alam niyo po ba maraming end time message, I'm sorry to say this, pero maraming mga nasa grupo ng end time na nami-misinterpret ang he. Na yung he na yan ay ang Panginoon daw. Hindi nila naintindihan yung konteksto. Ang huling sinasabi doon, prinsipe, di ba? Kasi yung he na yan, darating ang mga tao ng prinsipe. At kapag dumating siya, sabi niya sa pagpapatuloy, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. So merong natitirang 1 linggo. Kasi nga tapos na yung 69 weeks at itong prinsipe ito, mga kapatid, sabi niyan, pupunta siya ulit sa Jerusalem para makipag-peace covenant. At malapit na yan na mangyari. Sa pangunguna ng prinsipe na yan sa panahon natin, pupunta muli sila sa Jerusalem para ipagpatuloy na ang natitirang 1 linggo. At anong mangyayari diyan? Sabi diyan, until the consummation, and that's next, determined shall be poured upon the desolate. Ano meron diyan? Kailan mangyayari yung last week? Tribulation. After the rapture. Sabi ng propeta William Branham sa kanyang paksa na the 70th week, bago magpasimula ang 7 years tribulation or 1 week left, rapture muna. Kaya ang meron sa 7 years, andyan po makikipag-peace covenant, ang prinsipe na yan, which is the Pope. Equivalent mismo ang prinsipe na yan na nakahula dyan sa Pope. At ngayon, di ba, anong ginagawa ni Pope Francis? Ano na siya? Ano sabi niya? Ano sabi ni Pope Francis nung nakaraan sa balita? Para wala na daw gulo, maghati na lang yung Israel sa kayong mga Palestinians. Ibalik daw yung resolution dati na magkahati sila. Di papayag ang mga Hudyo ngayon at higit sa lahat, hindi papayag ang Diyos. Iningatan na niya ito. Pero darating ang araw na para magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng katahimikan, ang Papa sa Roma ang mamamagitan. Hindi ang Amerika, hindi ang Russia. Ang mamamagitan para pakinggan na tumigil sa duwaan ang mga ito ay ang Papa sa Roma. Magkakaroon ng tinatawag na peace covenant. Kaya nga, di ba sabi na Apostol Pablo, basahin natin mga kapatid, sa 2 Thessalonians, I'm sorry, 1 Thessalonians chapter 5, verse 1, sabi ni Apostol Pablo, English natin, Sir Marian. Sabi ni Apostol Pablo, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Tingnan niyo po yung pagkakaiba dito. Noong 33 AD, bago umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit, nang kausap niya ang kanyang mga alagad, nagtanong ang mga alagad, sabi ng mga alagad, Panginoon, isasawuli mo na ba ang kaharian ng Israel?
Sabi ng Panginoon, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon at bahagi ng mga panahon. Pero sabi ni Pablo, after 20 years, nang ma-outpour ang Holy Ghost, nang maranasan nila ang baptism of the Holy Ghost, ano sabi ni Pablo? Hindi ko na kailangan pang isulat sa inyo ang mga panahon at bahagi ng panahon. Bakit? Ang sabi ng verse 2, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. So meron na silang pagkaunawa, meron silang kakarunungan na mula sa Panginoon na ang mga mananampalatayang ito ay may pagkaunawa. Si Apostol Pablo ay may pagkaunawa na, mga kapatid ko. Bagamat ininanasa ni Apostol Pablo na bumalik na ang Panginoon, pero sabi niya, hindi ito mangyayari, maliban na mangyari muna ang mga bagay na ito. Sabi niya, in the last days, perilous time shall come. Meron munang sabi doon, may mga magbabackslide muna. There must be pulling away first. At kinakailangan munang mahayag ang anak ng kasalanan, the son of perdition. Bagamat sa puso ni Pablo, gusto niyang bumalik ang Panginoon. Diba? Pero meron din siyang sinusundan ng mga panahon. Kaya sabi niya, ukol sa mga panahon at bahagi ng panahon, hindi ko na kinakailangang isulat sa inyo. Sapagkat kayo rin, Tagalogin mo, Sir Marian, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Sino kaya ang mararatnan sa araw na yan na kagaya ng magnanakaw sa gabi? Sa akin pong pag-aaral at pagbubulay, mga mahal kong kapatid, ang mga madadatnan na kagaya ng magnanakaw ay ang mga foolish virgin. Ang mga mangmang na babae ang madadatnan na kagaya ng magnanakaw. Ang mga Hudyo sa panahon natin ay madadatnan na gaya rin po ng pagnanakaw pag pinag-usapan ang pag-agaw. Verse 3, sabi sa verse 3, for when they shall say peace and safety. Sino magdadala ng kapayapaan na yan sa Israel? Ang Papa sa Roma. Pero anong mangyayari? Kapag daw sinabi na peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Walang makakaligtas. Anong meron dyan? Sa 7 years tribulation po kasi, mga kapatid, magpapasimula ang tinatawag na peace covenant, pero dyan din po magaganap ang World War III. Pag sinabi na peace and safety, di ba? Mamamagitan ng Papa sa Roma at siya pupunta sa Jerusalem. Sa palagay nyo, papayag ang Arab country? Papayag sila na magpa-under sa leader ng Katoliko? Well, sa una siguro, sabi ng banal na kasulatan, sa loob ng ilang mga taon, magpapasakop sila 3.5 years, merong peace. Pero sa kalagitnaan, di ba? Sisirain ng Papa sa Roma ang kasunduan ng kapayapaan. At lahat ng bansa, magkakaroon na po ng tinatawag na digmaang pandaigdig. At pagkatapos yan ay Battle of Armageddon. So hindi natin ididetalya ang mga bagay na yan. Pero pinapahayag ni Apostol Pablo na kapag sinasabi na daw nila na kapayapaan at katiwasayan, kung magkagay darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi makakatanan sa anumang paraan. Pero ang verse 4, sabi sa verse 4, but ye brethren are not in darkness, that they should overtake you as a thief. Sa panahon na yan, mga kapatid, hindi kayo mangmang. Sa mga panahon na yan, ang inyong kaisipan ay hindi madilim. You are not confused. May malinaw kayong pagkaunawa, may malinaw kayong nakikita sa mga panahon. Kaya meron kang ginagawang paghahanda. Hindi yan literal na kadiliban na madilim na ang mundo. Hindi yan literal na gabi. Kundi pinapakita yan ay mga panahon, kondisyon ng mga tao sa panahon na yan.
na may mga taong madadatnan na kagaya ng mga natutulog sa gabi. Na tila ba sila ay nanakawan? Pero may mga anak ng Diyos na nabubuhay sa panahon na yan sa liwanag. Di ba, kung maalala nyo, pangangaral ko dati, ano bang liwanag? Understanding. Yan nga, di ba, yung isang taong matalino, kapag nagkaroon ng idea, bumbilya ang lumilitaw. Bumbilya, di ba? Bright idea. Ibig sabihin, lumilinaw yung kaisipan mo. Tama po ba? Pero kapag ang isang tao ay mangmahang, inilarawan sa tunog, lasinggero, na walang ginagawa, madadatnan sila nakagaya ng magnanakaw. Ganyan ang mga mangmang na babae. They are not in operation focus. Abala sila sa maraming bagay. Pero ang nobya ni Kristo, dadatnan nakagaya ng kasintahang naghahanda. Na excited na naghihintay sa kasintahang lalaki. Madadatnan ang nobya ni Kristo na may pagmamahal sa Panginoon. Amen! Hindi sila madadatnan na patulog-tulog. Hindi aktibo, walang ginagawa. Ang nobya ni Kristo ay madadatnan in operation focus. They are active, they are functioning, they are working sa Panginoon. Huwag kayong masasaktan. I am just telling you the truth. Tanggapin nyo ang salita ng Panginoon ng buong buo sa umagang ito, mga kapatid. Sabi dito, hindi tayo, mga kapatid, sa kadiliman. In verse 5, ye are all the children of light. Can we say amen to that? Tayo ay anak ng kaliwanagan, tayo ay anak ng pagkaunawa at pagkakilala sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. And the children of the day, we are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others. Pagtulog, walang ginagawa yan. Hindi yan aktibo. Huwag daw nating gayahin ang mga natutulog. But let us watch and be sober. Anong kailangan natin, mga mahal kong kapatid? Let us watch and be sober. Kinakailangan nating magbantay, kinakailangan nating maging maingat. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Can we say amen? Amen. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, true by Paul, tayo ay mga anak ng liwanag, ng kaarawan. Tayo ay magbantay at magpuyat. Nalalapit ang pagparito ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, kung babasahin natin ang Book of Mark, samahan ninyo ako sa Book of Mark, chapter 13, verse 32. Kanina ay paulit-ulit na sinasabi ni Brother Alex, prayer, prayer, prayer. Sabi niya, tuwing gabi, talaga namang naging routine na niyang manalangin, pero pag umaga, minsan nakakalimot. Pero kanina, ipinaranas ng Panginoon sa kanyang manalangin. Ako naman kagabi, habang ako ay nagbubulay at nag-aaral ng salita, hindi ako mapakali sa opisina. Kaya ang ginawa ko, bagamat pwede na rin naman akong sa opisina manalangin, pero pag nanalangin kasi ako sa opisina, maikli lang, dahil biglang may papasok. Kaya ang ginawa ko, makita ko dito kagabi, dito ako nanalangin sa prayer room natin. Isang mataimtim at malalim na panalangin sa Panginoong Diyos, and there's something happened. Merong nangyayari kapag merong operation focus ang mga kapatiran. At dahil sa panalangin na yon, ang mensaheng ito ay dumating sa atin, mga kapatid. I pray to the Lord, there is something happened. Di ko na ikikwento sa inyo. At ito ang kailangan natin sa mga huling araw na ito, panalangin. Ang sabi ng ating Panginoon sa Mark chapter 13, verse 32, up to 37, But of that day and that hours know it no man,
No, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father only. Ang tinutukoy dyan ay ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ang second coming na binubuo ng dalawang bahagi, rapture, at yung paglapag niya mismo sa lupa, Armageddon. Kailan siya bababa? In the battle of Armageddon. Diba? Ipagtatanggol niya ang kanyang bayan. Bagamat ang mga Hudyo ay patay na sa panahon na yan, ang mga mangmang na babae ay patay na, bababa siya para angkinin ang lupang para sa kanya. Na sinabi ng Panginoon, aking lupain ito magpakailanman. Kaya I realize, sabi ko nga sa inyo nung nakarang Wednesday, I realize na hindi lang tao yung mahalaga sa Panginoon. Pati yung lupa na tinawag na promised land ay mahalaga sa Kanya. Kasi kahit walang taong nandoon, iniingatan niya ang lupang sa Kanya. Na hindi pinayagan ng Diyos na merong umangkin dyan na iba sapagkat ang tawag dyan ay banal na lupain. Lugar yan na pinili ng Diyos para dyan siya maghari sa loob ng 1,000 taon. Nakakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? At sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, habang siya'y nasa katawang lupa, nung siya'y magkatawang tao, sabi diyan, walang nakakaalam ng oras at ng araw. Kahit ang mga anghel sa langit ay hindi nalalaman, kahit ang anak ay hindi nalalaman. Well, marahil sa panahon na yan, isinama ng Panginoon ang kanyang sarili na wala pa siyang alam. Pero it is impossible na hindi alam ng anak ang plano ng Ama. Sapagkat nang siya ay nagpapahayag sa John chapter 14, 15, 16, sabi doon, but when the Spirit of truth shall come, He will guide you into all truth, He will lead you into all truth. Lahat ng nasa Ama ay kukunin ng anak. At lahat ng nasa Ama ay ipapahayag ng anak. Amen! Parang kagaya ng mga apostol na hindi pa ukol sa inyong pagkaalam. Pero merong panahon. Ano sabi sa verse 33? Ituloy natin yung konteksto ng pagbasa. Sabi sa verse 33, kayo'y mag-ingat, mangagpuyat at magsipanalangin, sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Kailan natin hindi nalalaman ang panahon? Kailan tayo magiging foolish, ignorant, walang kaunawaan, kung hindi tayo nananalangin at nagpupuyat. Pero sa oras na manalangin ka at magpuyat at mag-ayuno, hindi mananatiling lihim ang isang lihim sapagkat ipinapahayag ng Diyos ang kanyang gagawin. Sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat, magpuyat at magsipanalangin sapagkat hindi nyo nalalaman. Totoo, hindi natin nalalaman. At hindi natin to kayang makuha sa ating sarili. Hindi natin to kayang maintindihan, mga mahal kong kapatid. Kaya di ba sabi ng Panginoon sa mga alagad, it is not for you to know the times and season. Kahit anong uri ng pag-aaral ang gawin nyo, kung wala ang aking pangunguna, ang aking pagtuturo sa inyo, hindi nyo ito mauunawaan at malalaman. Pero sabi ng Panginoon, howbeit when the Spirit of truth shall come. Kapag ang Espiritu ay dumating, magkakaroon kayo ng kapangyarihan ng pagkaunawa at kayo ay magiging testigo ko na malalaman ninyo kung ano ang nakaraan ng kasalukuyan at ang hinaharap. Amen! Hallelujah! Kaya kapag ang Espiritu ng Panginoon dumating, mga mahal kong kapatid, past, present, and future, magiging malinaw sa iyo. Maiintindihan mo na bakit nangyari ito sa Israel. Maiintindihan mo na bakit nangyari ito sa kapatid mong ganito. Di ba? Maiintindihan mo na bakit may mga kapatid na nakipag-away sa iyo, nangyari sa iyo mga bagay na ito nung mga panahon na kalipas, ang daming mga pagsubok na pinagdaanan, lahat ay maiintindihan mo at matatanggap mo ng buong buo. Kaya mo nang umunawa, kaya mong magpatawad, kaya mong magmahal ng buong buo. Why? Naiintindihan mo ang lahat na nangyari sa nakaraan at naiintindihan mo din ang nangyayari sa kasalukuyan. At alam mo kung ano mangyayari sa hinaharap. Amen. Pero ngayon, ano meron sa puso natin? Hinanakit sama ng loob, tampo. Why? Hindi mo pa makita ng malinaw ang mga bagay sa nagdaan. Kahit sa hinaharap, hindi mo makita. Tama po ba? Ang nakikita mo lang yung malapitan. Pag nasa school ka, nakikita mo lang yung school. Pag nasa trabaho ka, nakikita mo lang trabaho.
Pero ang isang anak ng Diyos, kapag naranasan ng Espiritu Santo, kahit nasa trabaho ang nakikita ay ang kalooban ni Kristo. Kahit nasa pag-aaral ang nakikita ay ang kalooban ni Kristo. Pero ngayon, mga kapatid ko, malabo pa ang nakikita natin. Pero isang araw, kapag pinasimulan natin, itong tinatawag na Operation Focus na ito, mga mahal kong kapatid, makikita natin ng malinaw ang mga bagay na ginagawa ng Diyos. Can we say amen to that? I hope so, mga mahal kong kapatid. Tuloy natin yung pagbasa. Sabi ng Panginoon, atras mo muna, Sir Mary Ann. 33. Kayo'y mag-ingat, magpuyat at magsipanalangin, sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Verse 34. Gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin. Sa bawat isa ang kanyang gawain ay nag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Verse 35. Magpuyat nga kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Pero kapag nagbabantay ka, di ba? Kung nagbabantay ka, imposibleng wala kang maririnig. Wala kang makikita. Ang first coming ng ating Panginoon, may nakaalam, may nakakita. May 3 hari, 3 pantas pala. I'm sorry. May 3 pantas mula pa sa malayong silanganan. Bumiyahin ng 2 taon, tama ba? Para lamang pumunta sa Bethlehem at makita si Kristo. Hindi nila alam ang eksaktong oras at araw ng kanyang pagdating, pero ang mga panahon, pag sinabing season, mga mahal kong kapatid, meron niyang palatandaan. Pag sinabing season of harvest, makikita mong laging mainit. Di ba? Makikita mo yung palayan, na mahinog na yan. Pag panahon ng tag-ulan, ano makikita mo sa langit? Laging maulap. Laging merong palatandaan. Pag pinag-aralan ang time and season, mga kapatid ko, hindi maaring hindi magbigay ang Diyos ng palatandaan. Kaya nga ang Matthew 24, it is almost signs. Lahat halos ipinakita ng Panginoon ang mga tanda sa kanyang muling pagbabalik. Ang katapusan ng sanglibutan, ipinakita ang mga tanda. Bagamat totoo, hindi pa natin alam ang oras, ang araw, ang eksaktong oras at araw. Pero sa pananalangin sa mga huling araw na ito, habang papalapit ang pagdating ng Panginoon, makikita natin ng malinaw ang panahon nating kinabubuhayan. Makikita nating hinog na ang palayan, ang mga pananim. 'Di ba? Ano makikita natin kapag hinog na ang binhi ng Panginoon? Isa sa mga palatandaan bago dumating ang Panginoon, makikita niyo mga Kristiyanong unti-unti nang nahihinog. Mainit na yan sa gawain. Wala nang palayan sa gawain. Nasa pananalangin na yan. Isang tanda yan, mga kapatid ko. Pag may mga lingkod na ng Diyos na magpasimulang dumulog sa Panginoon at sumabay na ang mga mananampalataya, panahon na yan ng pag-aani. At alam ko na sa pag-aani tayo, malapit nang dumating ang pag-aani. Nagkakaintindihan ba tayo, mga kapatid ko? Hallelujah! Hindi maaring hindi makita ang tanda. Sabi diyan, sabi pa sa verse 35, magpuyat kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay. Kung sa hapon ba or gabi, sa English yan ay evening, English mo nga, Sister Mary Ann. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh. Sino nga ba yung bahay? Tayo. Ang mga mananampalataya, ang iglesia ng Panginoon. Kaya nga pangalan ng church natin, ng fellowship natin, the House of God's Word Ministry. At part lamang tayo ng pang-universal na bahay ng Panginoon. Nasabi diyan, mayroong isang master na darating sa kanyang bahay. Pwedeng gabi, pwedeng sa midnight, sa hating gabi, kalagitnaan ng gabi, o pwedeng sa pagtilaok ng mga manok, that is 3 a.m., o kaya naman ay sa pag-uumaga. Di ba? Ito, pinag-aralan din natin dito, kaya lang mali yung positioning natin. May sinundan tayong positioning natin dito. Pwede daw dumating ang Panginoon, kinakailangan magbantay
sapagkat pwede siyang dumating ng gabi, ng hating gabi, sa pagtilaok ng manok, o kaya ay sa umaga. At alam natin, ang pagdating ng Panginoon ay kagaya ng sa umaga. Tuwing madaling araw, mga mahal kong kapatid, habang mamalamig pa yung simoy ng hangin sa halamanan ng Eden, ang Panginoon ay bumababa. In the cool of the day, sa pagbubukang liwayway, ang Panginoon ay laging bumababa sa halamanan ng Eden. At masaya ang taong si Adan na minimit ang Panginoon. Nung kasama na niya ang kanyang asawang si Eva, nung hindi pa sila nakakasala, masaya sila, excited sila na bumababa ang Panginoon tuwing umaga. Pero nung sila'y magkasala, anong nangyari? Hindi na sila excited sa pagbaba ng Panginoon. Imbis na excited, anong nararamdaman nila? Takot, pangamba at pag-aalinlangan. Kaya sa umagang ito, sa araw na ito, habang muling bababa ang Panginoon sa pagbubukang liwayway, tayo ay nasa matinding kadiliman na, mga kapatid. Ang propeta ay sumigaw na nung hating gabi. Nag-ministry ang propeta from 1937 to 1963 o 1965. Ang sabi ng Matthew chapter 25, merong sigaw, di ba? Na umugong. At tayo ngayon ay nasa pagbubukang liwayway na. Nang karanasan ng isang mananampalataya na handa nang bumalik ang Panginoon, maratnan ng Panginoon ay excited yan, masaya yan. Walang takot at pangamba, pag-alilangan sa kanyang puso. Amen. Pero ngayon, mga mahal kong kapatid, di ba? Mas nangingibabaw sa atin yung kahinaan at mga kakulangan. Kaya nung kailangan natin, mag-ingat at magbantay. Ano meron sa Operation Focus sa pinag-aaralan natin? Paano ba tayo magiging parte ng Operation Focus? Paano ka ba magiging aktibo sa bagay na ito? Kinakailangan mo itong pasimulan sa pagbabantay. Pag-iingat, pananalangin. Bawat isa atin ay dudulog sa panalangin. Kung magagawa nating mag-ayuno, so be it. Di ba? Kung sama-sama tayong mananalangin sa mga susunod na mga panahon, so be it. Kung sabay-sabay tayong mag-aayuno sa mga susunod na panahon, mangyari ito. Sapagkat sa ganitong kaparaanan, maihahanda natin ang ating sarili. Can we say amen to that, mga mahal kong kapatid? Ituloy natin yung pagbasa. Verse 36 hanggang 37 tayo. Sabi sa 36, baka kung biglang pumarito ay kayo'y mga ratnang nangatutulog. Anong ibig sabihin yan? Walang ginagawa. Unaware. You are not excited. Bakit? Hindi mo alam kung kailan darating. Pero ang isang taong nagbabantay, may maririnig yan. May mga usap-usapan niya, andyan na. Nasa La Purisima na ko, no? Ay, nasa La Purisima. Nasa Santo Domingo na. Di ba? Kapag may bisita tayo, hindi naman natin alam yung eksaktong oras ng dating, di ba? Sasabihin ng bibisita, Brother Ryan, minsan sasabihin, baka Lunes kami or Martes, ganyan, basta magandang panahon, pupunta kami dyan. Pero sabihin na, sa alas 7:45, andyan na kami. It is impossible. Walang gano'n na naghihintay na maski yung minuto at oras masasabi sa'yo. Pero merong mga palatandaan. Ngayon may cellphone na, di ba? Pag may bisita tayo, magchat-chat, Brother Ryan, andito na kami sa Santo Domingo. Magtatanong din tayo, Pastor, saan na po ba kayo? Minsan, tagal sumagot, di ba? Pero naghihintay tayo. Tapos biglang sasagot, Brother Ryan, andito na kami sa papasok sa inyo. Ano nangyayari sa atin? Lahat busy na! Lahat abala na! Bakit? Alam nating merong paparating. At ganyan din po pagdating ng Panginoon. Nagbibigay siya ng mensahe, malapit na ako, andito na ako sa mga pintuan. Di ba sabi niya? At magtatanong din tayo, Panginoon, nasaan na po ba kayo? Lord, hirap-hirap na ako, Panginoon. Gusto ko nang matapos ang kalbaryo sa buhay kong ito. Gusto ko nang mapagtagumpayan ang lahat ng kahinaan ko. Itong karamdamang ito na umaalipin sa akin, Panginoon, gusto ko nang matapos. Sabi ng Panginoon, nandito na, malapit na. Amen.
Sapagkat bago dumating ang Panginoon, yung physical appearing niya, baptism of the Holy Ghost muna. Pagpupuspos ng Espiritu Santo at walang anumang karamdaman na tatayo sa presensya ng Panginoon sa araw na yan. Walang mga bagay na umaalipin sa inyong isipan, nagagambala pa sa inyo sa araw na yan. Lahat ay magiging malinaw sa araw na yan. Magagawa niyong maunawaan ang lahat ng bagay at makita ang mga bagay sa nakaraan, sa hinaharap, at kahit sa kasalukuyan. Can we say amen to that? Ipanalangin natin, mga mahal kong kapatid. Tumungo tayo sa pananalangin. Kanina, halos puro pananalangin ang binabanggit sapagkat ito ang isa sa kailangan sa Operation Focus. Panalangin. Hindi ka na nga nakakadalo ng gawain, hindi ka pa nananalangin, nako, yari ka, tulog ka talagang madadatnan sa araw na yan. Pero kung tayo mananalangin sa Panginoon, may mga kakulangan tayo, kahinaan tayo, na pinaglalabanan, at idudulog natin sa Panginoon sa araw, tutulungan niya tayo. Mga kapatid ko. Tuloy natin. Last verse 37. And what I say unto you, I say unto all. Yung sinasabi daw ng Panginoon sa mga alagad, ay sinasabi niya para sa lahat. Anong sabi niya? Tayo'y magbantay. Can we say amen? Paano ba tayo magbabantay, mga mahal kong kapatid? Kung paano yung ginawa ni Daniel, ay ganong pagbabantay ang gagawin natin. So nais kong balikan yung binabasa natin sa Daniel chapter 9. Hallelujah. Tuloy natin, mga kapatid. So itong si Daniel sa verse 2 ng chapter 9, ay alam niya ang mga panahon. Yung mga taon, kung kailan naghari ang mga haring ito, si Darius, si Asuero. Di ba sa panahon naman natin mga presidente, binanggit natin si President Truman noong 1947-48, binanggit natin si President Trump noong 2017. So, maano natin sa panahon ng 2017? Presidente ng Amerika, ganito ang ginawa, idiniklara ang Jerusalem ay kapital na syudad ng Israel. Sinong makakapagpahayag niyan? Mga tao ng Diyos, mga lingkod ng Diyos na merong kaunawaan. Sapagkat ang patotoo ni Daniel, kung babasahin nyo sa mga unahang kabanata, di ko na babasahin, sabi ni Daniel, mga kapatid, tunay nga po o Diyos, na ikaw ay nagbibigay ng karunungan at kaalaman. And I believe He is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos na nagbigay ng kaalaman kay Daniel ay Diyos din na nagbibigay ng kaalaman sa atin ngayon. At higit pang kaalaman ang ibibigay niya sa atin sa mga huling araw na ito, mga kapatid. So itong si Daniel ay nagkaroon ng kaalaman tungkol sa mga taon. At ganun din ang nangyayari sa atin sa panahong ito. Pinag-aralan natin ng 70 weeks of Daniel. Pinag-aralan natin yung prophecy sa Psalms 90 verse 10 na merong 70 years at 80 years na pumapatak ng 2027 at 2000, di ba? 33 o 2017 at 2027. Pinag-aralan natin yung 33 AD, 70 AD. Ito yung mga taon na nagbibigay sa atin ng kaalaman ay mga aklat. Kung kaya, nila po ba nauulit lamang yung karanasan ni Daniel sa panahon natin? Pero ang maganda dito, at itong kailangan natin sa mga huling araw na ito ay ang verse 3, mga kapatid ko. Ngayon na nakakaunawa tayo at may nakikita tayo, anong dapat nating gawin? Ito'y tinatawag na Operation Focus. Ano sabi sa verse 3? At aking itiningin ang aking mukha sa Panginoong Diyos. That is the Operation Focus. Ngayong narinig na natin ang halos kasaysayan, mga kapatid ko. Pinag-aralan na natin ng mga nakaraan, ang mga taon, ang mga nangyari. Ano nangyari sa Israel? Bakit may nangyayaring gera ngayon sa Palestine? Narinig na natin ang lahat. Para kayong si Daniel ngayon na meron ng pagkaalam. Sana nga. At meron ng bigat sa puso ninyo na may tama ang inyong kalagayan. Sapagkat ang Operation Focus na ito, sabi sa verse 3, and I set my face, English natin, and I set my face unto the Lord God to seek by prayer. That is Operation Focus. Nang iset
ni Daniel ang kanyang paningin sa Panginoon, ang una niyang ginawa, panalangin. Andiyan ba kayo, mga mahal kong kapatid? Imbes na magduda kayo kay Brother Ryan, kung nagdududa kayo, manalangin kayo. Ipanalangin nyo kami. Ipanalangin natin ng isa't isa. Ang kailangan natin, operation focus, ang ating mga paningin, ang ating concentration, dedication, devotion, ay may bigay sa ating Panginoon. Hanapin siya sa panalangin. To seek the Lord by prayer and supplication. Ano tong supplication na ito? Hindi lang ito basta panalangin na, Lord, salamat sa biyaya mo. Alam ko, Panginoon, darating ka na. Panginoon, dumating ka na. Hindi ganyang panalangin. Pag sinabing prayer and supplication, matinding panalangin yan. Nang nakikita mo ay ang sarili mo, ang kahinaan mo, ang mga kakulangan mo, ang hirap na pinagdaraanan mo. Nanupat sa panalangin mo, Lord, gusto ko nang mapagtagumpayan, Panginoon, ang bagay na ito. Gusto ko nang makalaya sa kahinaang ito. That is prayer and supplication. Baka naman nananalangin kayo, Lord, salamat sa pagkain. Hindi yan. Hindi ganyang uri ang panalangin. Ang meron sa operation focus, ang panalangin na kailangan natin, prayer with supplications. With fasting. Kaya ba natin gawin yan? Eh, ngayon, marami pa tayong pagkain sa Darbergy. Si Brother Ryan nga, di makapag-fasting kasi may gamot na iniinom. Sabi ko, Sister Matid, gusto kong mag-fasting. Kaya lang, paano ako makakapag-fasting? Merong gamot na iniinom. Pagkakatiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan. After 3 months sa January, sana may go signal na pwedeng mag-fasting ang inyong kapatid. At kung ang Panginoon magbibigay ng inspirasyon kahit kamatayan, kung papag-ayunuhin ka ng Panginoon, huwag mo nang intindihan ang gamot mo. We will do it. Kapag siya ang nagsabi. Anong ginawa ni Daniel sa verse 4, mga kapatid? Ito yung prayer with supplication. Verse 4, at ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos, at ako'y nagpahayag ng kasalanan. At nagsabi, O Panginoon, Diyos sa dakila at kakilakilabot, na nag-iingat ng tipahan at kawaan sa nagsisiibig sa iyo, at nag-iingat ng iyong mga utos. Verse 5, kami ay nagkasala. Kami ay nangag-asal ng kaswalian. Sino yan? Tayo yan. Kapag nananalangin ako, kasama kayo sa panalangin ko. Lord, ang titigas ng ulo namin, lalo na ako. Mas tinataas ko lagi ang sarili ko. Saksi ang Diyos, kapag nanalangin ako, Lord, patawarin mo kaming tigas ng ulo namin, lalo na ako, Panginoon. Baka naman pag nanalangin kayo, Lord, ang titigas ng ulo namin, lalo na si brother na ganito, hindi na dumadalo ng gawain. My goodness. Hindi ganyan ang pamamagitan ng isang anak ng Diyos. Ako, I want to be honest, kapag nanalangin ako lagi ang pinaka. Hindi pinakamagaling, mga kapatid. Lagi kong itinitingin ang aking sarili na ako ang pinakamatigas ang ulo. Dahil kung ako ay masunurin sa Panginoon, damay kayo. Ang pagpapala na nasa akin, pagpapala na nasa inyo. Pero ang katigasan nyo rin ng ulo, damay din kami. Katulungan natin ang bawat isa. Amen. Tingnan nyo po paano nanalangin si Daniel. Ipinanalangin niya ang bayan ng kanyang sarili. Sabi niya, kami ay nagkasala at nangag-asal. Ugali ang tinutukoy diyan. Nangag-asal ng kaswalian or yung kaswalian ay ano yan, yung laging sumusway. At nagsigawang may kasamaan at nanganghimagsik sa makatuwid bagay, nagsitalikod sa iyong mga utos at sa iyong mga kahatulan. Anong ginawa ni Daniel, mga kapatid ko? Operation focus. At nang siya'y nananalangin sa Panginoon, isinugo si Anghel Gabriel para ibigay ang layunin ng Diyos. And I do believe ito ang kailangan natin sa mga huling araw na ito. Operation focus. Amen. At sa mga makikinig, sa mga tutugon, sa bagay na ito na ipinapahayag ng Panginoon, may handa nila ang kanilang sarili.
Hallelujah. Nakita natin nung mga nakaraan sa pag-aaral natin ang panahon nating kinabubuhayan. Ang mga taon, mga kapatid, sa pamagitan ng mga aklat, nakita natin. Tiningnan natin ang Hosea, tiningnan natin ang Ezekiel, tiningnan natin ang Joel, tiningnan natin ang mga awit, tiningnan natin ang mga sulat sa Bagong Tipan, at nakikita natin ang panahon nating kinabubuhayan. Diba? Nasa dulong bahagi na tayo ng mga panahon. Ang Panginoon ay inilagay ang mga, sabihin natin, ang bilangan ng mga araw sapagkat meron siyang napakadakilang layunin. Kung babalikan natin ang Genesis, mga kapatid, itong malimit na natin itong aralin nung mga panahong nagdaan. Sa chapter 1, verse 14 to 18. Ano nga ba ang pinakalayunin ng Diyos ng kanyang likhain, ang araw at ang buwan, mga kapatid? Simulan natin sa verse 14, Sir Mary Ann. Genesis 1:14. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw. English natin, KJV. And God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the nights. And let them be for signs and for seasons, and for days and years. So sa unang aklat pa lang, sa pagpapasimula ng tao, nang i-record ni Moses ang bagay na ito, nang likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, nang likhain ng araw at buwan, ibinigay sila at inilagay ng Panginoon dyan sa kalawakan para magbigay ng tanglaw. Diba? Hatiin ang gabi sa liwanag, to divide the day from the nights. Sabi pa dyan, and let them be for signs, and for seasons, and for days and years. Verse 15, and let them be for lights in the firmament of the heaven, to give light upon the earth, and it was so. Verse 16, KJV, and God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the nights. He made the stars also. In verse 17, hanggang 18 tayo. And God set them in the firmaments of the heaven to give light upon the earths, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from darkness. And God saw that it was good. Amen. Alam nyo, natural na bagay lang ang nandito, mga kapatid ko. Pero ang nakikita ko ngayon, kakaiba na. Ibinigay daw ang araw at buwan para magbigay ng liwanag sa mundo. Para magbigay ng tanda, di ba? Ng mga kapanahunan ng araw at mga taon. At dahil sa umiikot, di ba? Yung earth ay nag-o-orbit ito. Umiikot ito sa solar system. Alam niyo po ba, bawat planeta na umiikot sa araw ay sakto, mga kapatid? Bawat planeta may kanya-kanya silang bilang at hindi sila pwedeng magmintis. Dahil kapag merong isang nagmintis dyan, anong mangyayari? Katapusan na ng buong sanglilikha. Tumigil lang ang isang planeta dyan sa pag-ikot, masisira ang buong system. Pero idinisenyo ng Diyos ang lahat ng yan na napaka-perpekto. At ang buwan at araw ay inilagay ng Diyos diyan para magbigay ng liwanag. At ngayon, na dahil sa araw at buwan, nagbibigay ng mga talaan ng araw at panahon. Si Daniel na nagbilang ng mga taon, binilang ang 70 years. Di ba? Bakit nagkaroon ng 70 years? Bakit merong tinatawag na 70 years? Bakit merong first year na paghahari si Darius? Merong kalendaryong tinitingnan. Bakit may kalendaryo? May buwan at araw. Tama po ba? Tingnan niyo po ang kalendaryo niyo. Anong tawag dyan? 7 araw, 1 linggo. 3 araw, at 30 araw, 1 buwan. Ano bang tinutukoy ng buwan at araw? Yung iniikutan natin. At dahil sa mga taon na ibinibilang ng araw at buwan na meron tayo, sana nga sa umagang ito,
Hindi lamang liwanag ng buwan at araw ang nagbibigay ng liwanag sa atin ngayon, kundi ang liwanag ng mga malinaw na taon na ipinapakita anong panahon na ang kinabubuhayan natin. We are now in the 2023 AD, mga mahal kong kapatid. Kaya gaya na sinabi ko, may nalalapit, may namimintong mangyari. Bantayan ninyo na sa mga panahong ito, sa mga susunod na taon, magbabantay tayo. Sino sa atin dito ang magbabantay? Pakiramdaman ninyo ang mga kapatid ninyo. It's either nanlalamig yan, nag-iinit yan. At panahon na para mamili kayo kung saan kayong panig sasama. Pakiramdaman nyo rin kung anong nangyayari sa Israel. Nagsimula muli ang silakbo ng digmaan ngayon at ang sabi sa pag-uulat, since 1947, 1948, 1968, ngayon lang ulit sumiklab ang matinding kaguluhan diyan. At nadadamay na po ang maraming bansa. Kaya mula ngayong araw na ito, muli, at sa susunod na taon, 2024, 2025, 2026, magbabantay tayo at maghihintay tayo sa Panginoon. Pakiramdaman niyo ang nangyayari. Pakiramdaman niyo ang inyong sarili. At habang tinitingnan niyo, sinisiyasat niyo ang inyong sarili, siyasatin niyo din ng iba. Dahil ko ang gawain ay nag-iinit at ikaw ay hindi, there is something wrong. Try mo munang bumalik sa gawain, baka sakaling mag-init ka. Baka sakaling makita mo ang panahon na kinabubuhayan mo, maliwanagan ka. Pero kung nananatiling madilim ang pag-iisip mo, hindi ka mananatili sa gawain at ihiwalay mo ang iyong sarili. Hindi mo na kailangan ng disfellowship sapagkat ikaw mismo ang manlalamig at tatabang ang panlasa mo sa gawain at ikaw ang lalayo. Sapagkat panahon na ito ng paghihiwalay. Ang mainit ay magpapakainit, ang malamig ay magpapakalamig. Ang mga liko ay magpapakaliko, ang mga matuwid ay magpapakatuwid. At tingnan nyo ang takbo ng gawain. Tingnan nyo ang inyong sarili. Anong tawag dyan, mga kapatid ko? Pagbabantay. Bantayan mo ang iyong sarili, anong ginagawa mo mula ngayon. At habang tinitingnan mo ang iyong sarili araw-araw, sinisiyasat mo, tingnan mo rin ang mga kapatid kung anong kanilang ginagawa. Makiulat ka, kung di ka dumadalo ng gawain, lagi ka humingi ng balita. Ano na nangyayari sa church? Ano na nangyayari sa church? Nasundan niyo po ba? Tingnan nyo ang inyong sarili. Magbantay kayo sa inyong sarili at bantayan nyo kung ano ang nangyayari. Sapagkat kapag araw na at oras para umulan, merong ulap na makikita. Merong kulog na maririnig at merong kidlat na makikita. Ang ulap ay nagre-representa yan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya kapag ang gawain sa dakong ito ay uminit na at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lagi na nating nararanasan, at ang apoy ng Diyos ay nakaalab na sa ating mga puso, may namimintong maganap. Ngayon, forecast pa lang. Andito si Brother Ryan na nag-uulat sa inyo. I am a watchman. Nag-uulat, mga kapatid, may ulan na paparating. Pero nasa inyo ang paghahanda. Nag-uulat si Brother Ryan, ang pag-ani ay malapit na. Amen. At nag-uulat ng Panginoon ay malapit nang dumating. At angkinin ang lupa na para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Mga kapatid ko, anong kailangan natin? Operation focus. Alam ko, you're too focused sa inyong mga negosyo. Too focused sa inyong mga pag-aaral. Pero sana, mas mangibabaw sa mga panahong ito, ang pagiging focus natin sa Panginoon before it's too late. God bless you. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. So, nung kailangan natin, panalangin. Nagbabantay si Daniel sa kanyang sarili. Nakita niya ang kanyang sarili, nakita niya ang kanyang bayan. Nanalangin siya. Itiningin niya ang kanyang paningin sa Panginoon. At sa kanyang pananalangin araw-araw na nakatingin sa silangan, sa dako kung saan naroon ang templong ipinatayo ni Solomon,
ang Panginoon ay sumagot sa kanya. Amen. And I do believe, mga kapatid, sa mga huling araw na ito ay ang parihas na Diyos na tinawagan ni Daniel, ang Diyos natin ding tinatawagan. Hallelujah. Nais kong bumasa ng huling talata, mga kapatid, sa 1 Chronicles chapter 12, verse 32. Ito ay sa panahon na makikipagdigma ang kaharian ng Israel sa pangunguna ni David, mga kapatid. Bawat tribo ay kinuhanan ng mga kalalakihan. Bawat angkan sa lipi ni Israel ay kinuhanan ng mga lalaki para lumaban sa pakikipagbaka. Simulan natin sa verse 31 na lamang, mga kapatid. 31, Sir Mary Ann. Mula sa tribo ni Manasseh, 18,000 ang kinuha. Na ang mga lalaking ito ay mga, sabihin natin mga, sabi diyan, were expressed by name to come and make David king. So yan ang ministeryo yung kanilang ginagampanan. They are, nagpapahayag sila kung anong nangyayari. Particularly sa hari ng Israel. Pagdating sa verse 32, and of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do. The heads of them were 200, and all their brethren were at their commandments. So mula sa tribo ni Issachar, 200 na lalaki yung kinuha. Na ang mga taong ito, mga lalaking ito, ang kanilang, sabihin natin, ang kanilang ministeryo, ang kanilang ginagampanan, ay ang malaman ang mga panahon. Ang magkaroon sila ng kaunawaan sa panahon na kanilang kinalalagyan. At kapag nalaman ang panahon, mga kapatid, nalalaman din nila kung ano ang kanilang dapat gawin. Diba? Nang malaman ni Daniel ang panahon, alam rin niya kung anong kanyang ginawa. Kaya itong mga kalakihan ng Issachar, mga kapatid, ito'y natural na tribo ng Issachar na may pagkaalam sa mga panahon, at kapag nalaman ng panahon, nalalaman ng Israel ang kanilang ginagawa at sumusunod sila sa kanilang utos. Sa 33, mula naman kay Sibulon, went forth to battle, expert in war. Kung titingnan niyo yung pagkakasunod-sunod, mula naman sa mga kalalakihan ni Sibulon, ang kinuha naman ay mga eksperto sa pagkikipagdigma. Diba? Anong kinalaman ng anong mga meron diyan, mga mahal kong kapatid? Ang mga taong ito ay nasa tinatawag na operation focus. Meron silang ginagampanan. Ano sabi pa niyan? With all instruments of war, 50,000 which could keep rank, and they were not of double hearts. Walang nagdadalawang puso. Walang pag-aalinlangan. At ito ang kailangan natin sa mga huling araw na ito. May mga lalaking espiritual mula kay Issachar, mula kay Zebulon, na mga matatapang na kalalakihan, mga anak ng Diyos, na makakaalam ng panahon para malaman din nila at maintindihan kung ano ang dapat nilang gawin. Amen. Pero kung hindi kayo part ng mga taong ito na binanggit dito, isa kayo sa makikitaan ng kawalan ng ginagawa sa mga huling araw nito. You are not in operation focus. You are not active. Hindi ka aktibo sa panalangin, hindi ka aktibo sa gawain. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at tulungan para sa mga spiritual na bagay na makita ito at dalhin niya tayo sa higit pang pagdulog sa Kanya. Amen. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Tayo umawit. Awitin natin yung inawit kanina. Higher grounds. Na-miss ko ang awit na ito. Ang ganda ng bahagi sa awit na nagsasabing, my prayer, my aim. Ano bang ibig sabihin ng aim? That is target. That is your focus. Tama po ba? My prayer, my aim. You have the prayer. Pero dapat meron kang tinatarget. At ang target natin ay ang higher grounds. Kung titingnan nyo sa mapa ng Israel, yung tinatawag na land of promise, mga kapatid,
Sister Meran, pwede bang ipakita yung sinend ko sa'yo dati? Kung may papa ka ng Israel dyan. Mula sa Ehipto, ang Ehipto kasi nasa baba, di ba sa mapa? Mula sa Ehipto, lumabas sila at nag-travel sila paakyat. At ang meron sa taas ay ang pangakong lupain, ang Jordan River, ang Jerusalem. Kung may paplas ni Sir Meran, ang ganda sanang makita. Yung dati pa, yung mga dati pang sinend ko sa'yo, yung mapa mismo ng Israel kung meron, Sir Meran. O kasabihin natin yung journey ng Israel. Pero bago yan, i-go signal mo ko kung nakita mo para i-plus natin mamaya after ng awit at papakita natin. I'm pressing on the upward way. Amen. New heights. Lalo kang tumataas. Pakyat ka ng pakyat. At mas nagiging malinaw ang nakikita mo. Amen. Start praying as I am onward now. Amen, Lord. Lord, let my feet on high. Okay. Ano ang meron kapag nasa taas ka? Nakikita mo lahat. Nung pumunta kami sa Bulusan Lake, sabi nung tour guide namin, sayang sir, hindi tayo pwedeng pumunta doon. Kung makakakyat sana tayo doon, 360, makikita natin lahat. Makikita natin ang Visayas, ang Samar, ang Masbate, ang Catanduanes, ang Legazpi, ang Camarines Sur. Sabi ko, totoo. Makikita kapag nandun ka sa tuktok. Pero kapag nasa baba ka, ano nakikita mo? Wala. Pero kapag umakyat ka ng umakyat, mas nagiging sariwa ang hangin. Diba? Mas nagiging maganda ang atmosphere. Why? Umaangat ka ng umaangat. At ganyan ang karanasan ng isang Kristiyanong umaangat sa pananampalataya. Umagaan ang pakiramdam, nagiging malinaw ang nakikita. Pero pag puro problema ang nakikita mo, puro kabigatan, bundok siguro ang binibitbit mo. Pero umakyat ka. Bitawan mo ang bundok, lakaran mo ang bundok, umakyat ka. Amen. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane. Lord, let my feet on higher ground. Verse 2. My heart has known. Sana nga, mga kapatid ko, sana nga ang puso natin ay hindi nagnanais sa mga bagay ng mundo na kung saan kinaroroonan ng takot at pag-aalinlangan. But my prayer and my aim, my prayer, my aim. Amen, Lord. Hallelujah. Lord, lift me up. Lord, lift me up. Yes, Lord. And let me stand by faith on heaven's stable land.
Hallelujah. Can we say amen? Amen. Amen. Nakita mo ba, Sir Marian? Okay, paki-plus nga yung map pa. So, ito mga kapatid ko, titingnan natin. Paki-plus, yeah. So, andito yung Egypt sa babang bahagi, andito. Ito, yung Israel na kasi to mismo. Yung Israel na to mismo. Pero yung Egypt andito, mga kapatid, sa bandang ito. Pero kung titingnan nyo, ito yung Gaza, nagigera dito ngayon, ito yung West Bank, andito yung Jerusalem. At dito sa bahaging ito, tinatawag na Golan Heights, pinakamataas na bahagi. Andito yung Jerusalem. Yung paglalakbay nila galing dito sa parting to. Ito yung Egypt. Andito yung Rameses. Papunta sila dito. Kaya ano meron sa land of Israel, mga kapatid, anong tawag din? The Promised Land. At anong inihintay natin sa mga huling araw na ito? The Promised Holy Spirit. At sino makakaranas ng pangakong Espiritu Santo? Sila na patuloy na umaakyat. Nagpapatuloy sa paglalakad sa pananampalataya. Umahakbang sa pananampalataya hanggang sa maranasan ang pangako ng Panginoon. Sino sa atin dito ang nais matapakan ng pangakong lupain? Anong pangakong lupain meron sa atin? Ang pangako para sa mga nobya ni Kristo, bagong puso, bagong diwa, a sanctified heart, a purified heart, isang puso na nagmamahal sa Panginoon. At pagkatapos, tatahan na ang Panginoon sa ating mga puso. Amen. Tayo manalangin, mga kapatid. Yako natin ang ating mga ulo. Bakit hindi tayo manalangin ng sama-sama ngayon kahit sa maikli lamang? I will give you some minutes, 1 minute, 2 minutes to pray for your own. Kung ano man ang gustong sabihin ninyo. Alam ko marami sa atin nagiging pabaya sa panalangin. Bakit hindi kayo dumulog? Di tayo dumulog sa Panginoon sa maikling minuto lamang. Pasalamatan yung Panginoon, humingi kayo ng tawad. Magbulay-bulay muna tayo sa ilang mga sandali. Marami tayong pagkukulang. Lahat tayo nagiging pabaya. Parang si Daniel na nakita ang kanyang sarili at ang bayan ng Israel. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon at pasalamatan natin siya sa umagang ito. I will give you chance to pray, mga mahal kong kapatid, at tapos tayo sama-samang mananalangin. So, let tayo magsimula sa panalangin. You can pray for your own, mga kapatid. Hallelujah.
Tayo sama-samang manalangin mga kapatid at patuloy sa pananalangin. O aming dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na iyong ipinagkaloob sa amin, na muling mapakinggan ang mga salita mo, ang paalaala mo, ang mga pagtuturo mo. Lord, sa abot ng aking makakaya, sa sukat na pinagkaloob mo, sa biyayang ipinagkaloob mo, ay ginawa ko po at nagawa ang bahagi na iyong ipinapagawa sa akin sa araw na ito. Ang aking mga kapatid, alam ko na sa abot din ng kanilang makakaya at sukat at sa biyayang ipinagkaloob mo sa kanila sa araw na ito, ay ginawa nila ang kanilang bahagi sa pakikinig ng iyong salita. Ang magpuri sa iyo sa pamamagitan ng mga awitin, maghandog ng awit, Panginoong Diyos, ang magkaloob kung ano man ang kanilang nakayanan. Ang mga nasa ministry ay umakto ng naayon sa sukat na iyong ipinagkaloob. Ngunit kung kami man, O Diyos, ay higit mo pang nasusumpungan sa mga kakulangan, patuloy kaming humihingi at dumadalangin, Panginoon, ang paumanhin ng awad sa lahat ng ito. At patuloy na sumasamo sa iyo sa mga huling araw na ito, na tunay, O Diyos, nangangailangan kami ng tulong mula sa iyo. Huwag mo po kaming lampasan sa dakong ito, Panginoon. Patuloy niyo po kaming pangunahan, patuloy niyo po kaming patnubayan. Tulungan ng bawat isa, lalong-lalo na po, O Diyos, ang mga nasa may pangangailangan. Abutin ng bawat isa, mga pusong nanlalamig, nag-aalinlangan. At patuloy, O Diyos, na ikaw ang mangusap at magpahayag. Na kung paano sa panahon ng mga alagad sa Book of Acts, Lord, bago nila maranasan ang pangakong Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, na itala sa aklat ng mga gawa sa pamamagitan ni Lucas, na nung 40 araw, after mo pong muling mabuhay, ay sinamahan mo ang iyong mga alagad, na nagturo ka sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Inutusan mo sila na maghintay, Panginoon, sa pangako. Nagturo ka sa kanila, Panginoon. At ayon sa sulat ni Lucas, nagpahayag ka at nag-utos sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At nagawang maghintay ng mga alagad, Panginoon. Inonor nila ang iyong salita nang sabi ng kasulatan sa pangunguna ng Espiritu Santo. At gayon din po ang nararanasan namin, Panginoong Diyos, sa mga panahong ito. Sa pangunguna mo, alam namin na kasama ka namin, sapagkat sinabi mo, saan man naroon ang 2 o 3 na nakakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Hindi ka man namin makita ng personal, Panginoon, pero sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay kasama ka namin. Nagtuturo ka sa amin, nangunguna ka sa amin. At alam ko, Lord, isang araw, magpapahayag ka at sasabihin mo ng malinaw sa amin, maghintay kami sa pangako. Na ang aming mga puso, Panginoon, ay maiset sa iyo ng tuwiran. Na ikaw ang aming uunahin, Panginoon. Na ikaw ang magiging una sa lahat. Hanggang sa maranasan namin ang pangako sa aming panahon. Hallelujah. Ang mga alagad naghintay, Panginoong Diyos, at makatapos ang 10 araw ng kanilang paghihintay sa araw ng Pentecost, araw ng linggo habang sila'y nagtitipon, isinugo mo at ipinaranas mo sa kanila ang iyong pangako. At kami po, O Diyos, sa mga huling araw na ito ay ganito din po ang aming inaasahan. At ito po ang aming dalangin sa iyo. Nawa, bago dumating ang araw na ito ay mangusap ka. Nakagaya ng sinabi ni Daniel, Panginoon, bumangon ka, ibukas mo ang iyong mga mata at magsalita ka sa amin. Lord, kailangan namin ang iyong tinig na marinig sa mga huling araw na ito na magpapahayag. Hindi lamang tinig ng iyong mga lingkod, kundi tinig mo mismo. Hallelujah. Kagaya ng leon na umaatungan, kagaya ng kulog, hallelujah, na maririnig ng lahat. At ito'y makikita ng malinaw na kagaya ng kidlat, Panginoon. Pagkadakayang ulan ay darating at mararanasan ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Aking itinataas sa iyo ang aking mga kapatid sa umagang ito, sa araw na ito. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Lord, maraming salamat.
Salamat sa mga salita mo. Mula pa kanina ay nagpapaalala ka sa amin at nagtuturo sa amin, nangungusap sa amin. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, luwalhatiin ka. Dalangin namin ang lahat ng ito sa mo. Ipinagkakatiwala at itinataas lamang sa iyo. Dalangin namin ang lahat ng ito sa iyo pong dakilang pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.